Magandang gabi at pagpalain tayo ng Diyos. Amen! Hindi lahat po ng tao ay nadadala sa sermon. Sino pong naniniwala doon? Lakas ng amen sa kanan. Hindi lahat ng tao nadadala sa sigaw. Hindi lahat ng tao nadadala po sa katwiran. Hindi lahat ng tao ay nadadala sa ganda ng salita. Pero sa likod naman ng salita ay may galit. In fact, mas maraming tao, mga kapatid, ang nadadala ng pag-ibig. Nang ibig sabihin, yung awit natin kanina, sa iyong yakap. Suportahan niyo ako, guys. Sa iyong laman ng puso ko'y ikaw. Isa pa, sa iyong yakap. Sa iyong yakap. Ako ay hindi nabibitaw. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pakita nga natin yung lyrics ng verse. Alam niyo po, nung minimeditate ko tong word na ito, yung verse siya mismo, yung pinaka-verse niya, ano nga ba ang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko na inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo. Grabe, mga kapatid. Yung minsan kinakailangan nating balikan ang ating nakaraan para ma-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Minsan kinakailangan mo muling balikan ang dahilan ng lahat na bago mo narating kung ano ang meron ka ngayon o nasaan ka man ngayon. Minsan kinakailangan mong alalahanin na dati nasa dilim ka. Na dati namumuhay ka sa kadiliman. Bigla kang nakita ng Diyos. Sa panahong depressed ka, stress, hopeless, helpless, discouraged, walang-wala, walang trabaho, may sakit, nangangarap pero hindi makamtan ng pangarap. Minsan kinakailangan mong balikan ang mga nakaraan mo para mas lalo mong ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga laging ipinapaalala ng Diyos sa buhay natin, the greatest of this is love. Ang love po talaga ang nagpapawin sa buhay ng mga tao. Hindi nyo ba napapansin pag nawala ang pag-ibig at ang nangibabaw na lamang po ay katwiran, nangibabaw na lamang po ay galit sa loob ng tahanan. Instead na magkaayos ang magpapamilya, nagkakawatak-watak. Amen? Dahil minsan nawawala po talaga sa pinakatawag, bakit tayo tinawag ng Diyos, is to love God and love our neighbor. It's all about love. Bakit sabi nga po, it's all about love. Bago ko po, ano yung itong verse na ito sa Lucas chapter 9 verse 52, Luke 9 verse 52, bago ko po sabihin yan, isang araw si Pastora Sara ay nagkaroon po ng isang panaginip. Isang panaginip na meron pong isang tao, matino naman po yung tao, bigla siyang naging monster. Bigla siyang naging parang zombie, monster. Nagkaroon ng pangil na gusto siyang kagatin. Ano po? Naging mapanganib yung tao na ito. Samantalang matino naman siya, pero naging mapanganib, naging monster. At ginawa ni Pastora Sara sa kanyang panaginip, winarfare siya. In the mighty name of Jesus Christ, yung demonyo ka sa pangalan na Jesus, warfare. Nagugulat si Pastora, habang nagwa-warfare siya, walang nangyayaring transformation doon sa wina-warfare niyang matino naman na naging monster. Kahit anong warfare, wala pa rin din natatransform. Minsan ba naranasan ninyo yung sa buhay ninyo, meron kayong anak, magulang, ka-churchmate,
ka-workmate, kakilala, minsan nagiging monster. Yung biglang nagkakaroon ng pangil. Yung po yung revelation po doon sa dream na yon. Yung matino ka naman. Matino pag may pera. Matino pag, uy, sahod na. Matino, uy, nabili na yung mga blessing, nabili na yung mga gustong bilhin na pangarap. Tumitino. Pero pag nawawala na yung mga bagay-bagay, nandun na yung paghihirap, nandun na po yung mga pressure, suffering. Diyan minsan, nawawala sa wisyo yung mga tao. Ano po? May warfare ng warfare si Pastora. Hindi nakukuha sa warfare. Naisubukan nyo na ba yun? Yung wina-warfare nyo yung nanay nyo, wina-warfare nyo yung tatay nyo, wina-warfare nyo yung anak nyo, wina-warfare nyo yung mga ka-churchmate, pero walang nangyayari. Alam nyo, ginawa ni Pastora, tumakbo po siya. Niyakap niya po yung taong naging monster. Alam mo, yung pangil, unti-unting nawala yung pangil. Yung pangil, unti-unti. Hindi na siya naging monster, bumalik siya sa katinuan. So, ang ibig sabihin po doon mga kapatid, ipinakita ng Panginoon sa buhay po niya, sa panaginip na yon, ang nagpapakalma sa buhay ng tao. Pag-ibig. Amen? Tapik minsan, kaya mo yan. Naintindihan kita, anak. Naintindihan po kita. Naintindihan kita, ma. So, minsan nawawala po yung ganong love. Ang mahirap nito, yung nawawala na yung ganong nature ng Diyos, which is siya ay Diyos ng pag-ibig. At napapalitan tayo ng hate. Kaya ang nangyayari, nagkakagatan. At kapag kayo'y nagkakagatan, sabi ng Biblia, mauubos kayo. Amen? Parang tupa na unti-unting maghihiwa-hiwalay. Katulad ng pamilya yan. Na buo, 10, unti-unting nawawala dahil nagkakagatan na. Amen? Na unting nagkakahiwalayan na. Dahil sa hindi nakita yung pinaka-problema. Nire-reveal ng Lord sa buhay natin, minsan sa buhay natin, especially sa pulpito, yung kanyang kalooban. Kasi minsan may mga blind spot sa buhay natin, mga kapatid. Yung blind spot, ito yung hindi mo nakita, kaya ka maraming disgrasyang nagaganap sapagkat hindi mo nakita. Amen? Nakasagasa ka na pala. Nakakasagasa ka na pala. Nakakasakit ka na pala. Na hindi mo siya napapansin because of the blind spot. Kaya nire-reveal ng Lord sa buhay natin, kapatid, tandaan natin, ang pinakagusto ng Diyos na mahubog sa atin, na masunod natin na utos ay ang pag-ibig. Kaya huwag kang magtaka kung may mga pagsubok kang pinagdadaanan ngayon. Anong pagsubok? Ang gulo ngayon ng buhay mo patungkol sa relationship. Amen? Relationship sa kapwa, relationship sa kapitbahay, relationship sa kaibigan, relationship sa magulang, relationship sa anak. Sa likod ng yan, mayroon lang siyang dinedevelop. Amen? At huwag tayong mawawala sa pinaka-purpose ng Panginoon. May development. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-forgive, kapag ikaw ay nagpatawad, inunawa mo ang isang napakahirap unawain, especially pagdating po sa family, then magugulat ka, nag-grow na pala ang pag-ibig mo. At yan ang purpose ng Diyos. Amen? Lucas chapter 9 verse 52, sinugo niya ang ilan upang mauna sa Kanya. Ang mga alagad ay sinugo niya, pumunta sila sa isang nayon sa Samaria, upang ipaghanda siya ng matutuluyan sa Samaria. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil siya ay papunta sa Jerusalem. Tignan niyo po, meron pong inutusan ng Panginoong Jesucristo na mauna para mapaghandaan po siya ng matutulugan ng matutuluyan. Ngayon, itong mga taga Samaria, mga Samaritano, ayaw po siyang patuloyin. So, may rejection nangyari. Masakit para sa mga alagad, yung minamahal nilang si Jesus Christ,
walang matutuluyan. Alam nilang Savior si Jesus. Alam nilang solusyon si Jesus Christ sa problema ng mga taong ito. Mga taga-Samaria, alam nilang may solusyon na bitbit si Jesus Christ sa mga taong ito. At nung sila'y nasaktan, pakinggan niyo po ito, no? Nung sila'y nasaktan, tingnan niyo po ang Revelation, may knowledge sila na si Jesus Christ ay solusyon sa mga taga-Samaria. Amen. Nasaktan sila because of rejection. Minsan ba sa buhay mo, pag meron kang narinig na rejection sa'yo, may mga tawag dito, suggestion ka. Okay? May mga gusto kang mapangyari sa buhay mo. Tapos ire-reject ka. Hindi sasang-ayunan ng tao yung sinasuggest mo para siyang rejection sa part mo. Amen? Yung alam mo naman, yung iyong pinapayo mo, ay alam mong magbibigay ng tulong sa kanila. Hello? Yung ayaw papasukin yung idea mo. Amen? Para makatulong dun sa taong may problema, o sa family, or sa kumpanya, or sa negosyo, or sa trabaho. Nagbibigay ka ng solusyon, pero nire-reject nila. Parang ayaw nilang tanggapin. O kaya ikaw mismo ayaw nilang tanggapin. Amen? Ngayon, anong feeling, anong pakiramdam? Nakaramdam ang mga alagad, nasaktan sila. Dahil nasaktan sila, ito ang mindset nila. Nung sila'y nasaktan at nasasaktan, humahatol agad sila. Luke 9 verse 54. Nang malaman ito ni na Santiago at Juan, James and John, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila ay matupok? Grabe, ang response agad. Hindi pag-ibig. Ang response, judgment. Ang response, hatol. Hatulan natin sila, Panginoon. Grabe ang mga yan. Sila na nga yung gustong tulungan. Sila na nga yung gustong pagalingin sa kanilang sakit at karamdaman. Sila na nga yung mga gustong tulungan ni Jesus para papalayasin ang mga demonyo sa kanilang katawan. Sila na nga yung gustong tulungan ni Jesus para maggumanda ang kanilang buhay. Eto, si Jesus Christ, walang matulugan. Ayaw nilang patuloyin. Jesus, hayaan mo. Pagbigyan mo kami. Magpaulan kami ng apoy para matupok na sila, in short, para mamatay na sila. Hello? Minsan sa buhay natin, ganun po yung mga response ng tao. Amen? Kapag tayo ay mayroong mabuti namang plano, mabuting, kumbaga, pangarap, then ayaw nilang tanggapin. Nag-e-invite ka, ini-invite mo sila, gusto mong makarating sila kay Jesus Christ, sinasarado na lang pintuan nila ang kanilang mga tenga. Ano? Sino sa inyo rito ilang beses nang nag-invite sa kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, anak, na maka-attend, makadalo, at ang concern mo lang naman, matulungan sila ni Jesus. Ano po? Problema, ayaw nilang patuloyin. Kaya nga, di ba si Jesus Christ, sabi niya sa Revelation, kumakatok ako, ang sino mang pagbubuksan ng pintuan, papasok ako. Kumakatok siya. Pero nasa tao kung pagbubuksan siya. At makikita po natin dito yung puso ng Panginoon. Sa Lucas chapter 9 verse 55, ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Si Jesus Christ na nga po yung nireject. Si Jesus Christ na po yung hindi pinatuloy. Si Jesus Christ na may concern na nagmamahal sa kanila. Nireject siya. Ang response pa ng Panginoon, pinagalitan yung mga alagad. Kasi itong mga alagad, ang gusto nila, patayin na yung mga tao. Sa pamamagitan ng apoy, bumaba mula sa langit sa lupa. Mapagpansin po natin dito, yung puso ng Panginoon, na kahit siya ay nire-reject ng mga tao, mga taong ini-invite mo, patuloy mong ini-invite, nire-reject siya, kaibigan ka, mag-anak, ang response pa rin ng Panginoon, nagmamahal pa rin siya kahit sa mga taong nire-reject siya. Ayaw niya hatulan ang mga taong ito. Alam niyo po kung bakit? Alam ng Panginoon, isang araw, bababago ang buhay nila. Amen. Niniwala po ba kayo doon? Pinapakita ng Panginoon, huwag ka munang humatol sa mga taong nire-reject si Jesus. Huwag mo munang hatulan ang mga taong umaayaw kay Jesus.
Huwag ka munang humatol dahil hindi mo alam. Isang araw, baka yung taong nagre-reject kay Jesus, katulad ni Nicky Cruz. Si Nicky Cruz po ay isa pong gang leader, kilala po sa New York. Ang kanya pong ina at ama ay mga witchcraft, kaya siya po ay lumaki na kung saan po puno ng galit ang kanyang puso. Si Nicky Cruz ay isang gang leader na talagang salot sa lipunan. Walang puso. Talagang problema ng gobyerno, si Nicky Cruz. Ilang beses may nangaral sa kanya, may nag-share ng Word of God sa kanya, ilang beses may nag-invite sa kanya, pero nire-reject niya ito. Isang araw, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya, may pinadala siyang lingkod ng pangalan ay David Wilkerson, na isang revivalist, nangaral sa kanya. Nag-preach si David Wilkerson, at habang nagpipreach si David Wilkerson, itong gang leader na ito, si Nicky Cruz, sabi niya, papatayin kita, chachap-chapin kita. Sabi niya kay David Wilkerson, chachap-chapin kita, ikaw preacher ka, chachap-chapin kita. At sinabi ni David Wilkerson sa kanya, kahit chap-chapin mo ko, kahit pagpira-pirasahin mo ko, sisigaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sa bawat katawang kung chachap-chapin mo, ang tibok pa rin yan, ang sigaw pa rin yan ay pag-ibig ng Diyos sa'yo. Alam niyo po, yung word na yon, 2 weeks po niyang binulay-bulay. 2 linggong binulay-bulay niya yung word na yon, yung kahit siya po ay, kumbaga, chap-chapin, pag-ibig pa rin ang lalabas sa kanyang puso. At pag-ibig pa rin ang lalabas sa katawan niya. At dahil doon, ito'y naging lingkod ng Diyos, si Nicky Cruz, naging evangelista, at kumalat ang kanyang patotoo sa iba't ibang bansa, at siya ngayon ay naging pagpapala sa marami. Anong nagpawin sa kanya? Anong nagpaligtas sa kanya? Pag-ibig. Lagi nating tatandaan, galing tayo sa madilim na pamumuhay. Alalahanin natin ang nagpawin sa'yo nung panahong nasa kadiliman ka, pag-ibig din. Kaya gagawin ng kaaway ang lahat, mawala ang pag-ibig mo at mawala ang pag-ibig sa puso ng mga tao. Dahil alam ng kaaway, ito yung nagiging way at magiging way niya para pumatay, magwasak at magnakaw. Amen? Gusto niya sirain ang magkakarelasyon, sirain ang magpapamilya. Pero ang solusyon sa reconciliation, sa transformation ay pag-ibig. Amen po ba? Kaya kung mayroong kaguluhang nangyayari at nagaganap, isipin po ninyo ang solusyon dyan ay pag-ibig. Pag-ibig pa rin ang solusyon dyan. Pag-ibig pa rin ang kinakailangan mapaghari sa buhay po natin. Amen. Ngayon, sa Lucas chapter 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Mas priority ni Lord, mas pinapriority ng Panginoon ang mga makasalanan. Masakit man sa mga banal o nagpapakabanal, pero ang first priority ni Lord kung bakit siya'y naparito sa mundong ito ay ang mga makasalanan. At ang purpose niya, hindi para i-tolerate ang kasalanan nila upang sila ay magsisi. I have not come to call the righteous. Binabalik tayo ng Panginoon, kapatid, para maintindihan natin yung kapwa natin, yung kalagayan ng kapwa natin. Binabalik niya tayo, kaya nga pinapaalala niya tayo namuhay sa kadiliman minsan. Amen? Para maalala natin, inuna tayo ng Lord bago tayo maging righteous, tayo muna'y sinner. Hello? Hindi ka tinawag dahil matuwid ka. Tinawag ka dahil una, nasa kadiliman ka. Nung nasa kadiliman ka, eto ka na ngayon. Ginagawa niyang ng matuwid. At ginagawa ka ng matuwid, pinagbubunga ka niya, hindi para sa sarili mo, kundi ang bunga mo ay para sa iba. Para magkaroon ng malasakit sa iba. Ngunit hindi ka magkakaroon ng malasakit sa iba kung tayo ay judgmental. Hindi ka magwiwin ng tao kung ikaw ay madaling humatol sa tao. Amen? Mahihirapan mo silang mawin. Hindi mo sila mawiwin ng basta-basta kung wala tayong pag-ibig. Ang sinabing pag-ibig, love is patience. Amen? Yung patience sa buhay po natin, yung mapagtimpi ka, nagtitiis ka. Ilang beses namang rejection ang nangyari, pero nagtitiwala ka pa rin, hindi ka tumitigil. Kilala niyo po si Respi. Tama po ba si Respi?
Si Respi ay isa pong lingkod ng Diyos ngayon na dati pong flip-top rapper. Siya po ay bastos magsalita. Grabe pong makipaglaban po sa flip-top battle na ito. Isang araw, dumating ang panahon sa kanya pong buhay, broken-hearted siya. Nagkaroon siya ng sugat sa kanyang puso. Binareg siya ng kanyang girlfriend. Minsan sa buhay natin, pinapahintulutan talagang masugatan ang puso natin upang tumawag tayo sa manggagamot natin. Amen? May purpose sa bawat pain. Kailangan makita natin ito. May dumating sa punto, wala na siyang magawa. Naalala niya si Girlie na kanyang katrabaho sa SM na laging nangungulit at nagsisend ng verse sa kanya at lagi nag-i-invite sa kanya sa church. Naalala niya na meron siyang kaibigan. Ngayon, tinawagan niya, nilapitan niya, at in-invite nga sa church. Alam niyo po, 1 taong pangungulit, 1 taong pag-i-invite sa buhay ni Respi. Hindi tumigil ng 1, 2, 3, 4, 5. Sa loob ng 1 taon, tuloy-tuloy ang pag-i-invite ni Girlie ng kanyang katrabaho. At bigla siyang, eto na, broken-hearted, lumapit sa Diyos, sa isang church, at doon na nagsimula ang transformation ng kanyang buhay. Hindi siya hinusgahan agad ni Girlie. Ang ibig sabihin, hindi agad hinatulan, wala ka na talagang pag-asa. May pag-asa pa pala, huwag ka lang titigil. Kaya kung may mga anak kayo, kung may mga kamag-anak, may mga kapamilya, kapitbahay, o sino mang gusto nyong mawin, huwag agad natin silang hatulan. Huwag kang susuko agad. Amen? Soul winner ka, pakisabi sa iyong katabi, soul winner ka. Ang isang businessman, lagi ko po sinasabi sa iba, pag ikaw ay nasa sales at mahina ka sa rejection, nagbebenta ka ng isang produkto or kung meron man ikaw service na binebenta, sales ka nga, at mahina ka sa rejection, hindi ka magtatagal sa sales. Amen? Kasi minsan sa sales ay may rejection, may hindi talaga bibili sa'yo. Normal yun sa mga professional na nasa marketing o kung nasa sales department. Amen? Normal lang yun sa kanila. Pag merong hindi bumili, hindi masyado masakit kasi, kumbaga, train sila doon, maghahanap sila muli. Ang ibig sabihin, pag soul winner ka, tinawag ka ng Lord na mag-win ng soul, at mahina ka sa rejection, mahirapan ka talagang gamitin ng Panginoon. Kung sa isang tao na-reject ka at ayaw mo nang mag-invite, ayaw mo na silang, kasi nasaktan ka na, ang hirap palang mag-invite, ang hirap palang magdala kay Jesus Christ ng tao. Amen? But praise be to God, pinapaunawa sa atin ng Panginoon ito kasi professional soul winner ka. Amen? Naniniwala ka ba doon? Gusto ng Lord maging pro ka pagdating sa soul winning. Ang ibig sabihin, malaki ang pangunawa mo sa sitwasyon ng kalagayan ng ating mga kababayan. Hindi tayo basta humahatol. Amen? Nag-e-expect tayo isang araw. Nakakapasok din ako dyan. Katulad lamang po ng mga entrepreneur. May 3 klase po ng entrepreneur. Merong wantrepreneur, merong intropreneur, merong entrepreneur. Tingnan niyo po yung mga wantrepreneur. Alam niyo po yung mga wantrepreneur? Mga want lang. I want business. I want coffee shop. I want bigasan. I want, gusto mo ng iba't ibang klaseng negosyo. Sino nakaranas nun? Ang dami mong gusto. Pero hanggang gusto lang. Hanggang pangarap lang. Walang action. Wantrepreneur ka. Amen? May kakilala ka bang wantrepreneur? Na 5 years na, 10 years na lagi sinasabi, pero hindi nangyayari, walang manifestation ng pangarap, kasi nga po, wantrepreneur. Amen po ba? Meron ba kausap po dito? Ngayon, ang Diyos ay meron siyang pagtitimpi, may patience ang Panginoon, hanggang isang araw, sumisigla yung mga anak niya na gusto niyang pagpalain. Minsan, nagiging entrepreneur. Alam niyo po yung entrepreneur? Sila po yung intro lang. Pang-intro lang. Susubukan naman talaga. Ahakbangan naman talaga yung pinangarap na negosyo. O kaya course. Pero intro lang. Isang sem lang. Back out na. Amen? Ilang linggong business lang na naitayo yung pangalan ng business. Back out na. Totoo namang entrepreneur. Mayor.
May intro nga lang. Amen po ba? Pero alam nyo, ang pinaka-entrepreneur, yung pangatlo, entrepreneur. Entry, ibig sabihin, sila yung mga risk taker. Pumapasok yan. Hello? Amen? Pumapasok sila sa isang mahirap na desisyon, alang-alang sa pamilya at alang-alang sa pangarap. Sila yung mga humahakbang, pumapasok yan, hindi lang umi-intro yan. At pagpasok nila, gumagawa, nag-create sila na kung saan ng mga idea para mas lalo pang mapangyari ang pangarap sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, hindi lang tayo 1-3, hindi lang tayo intro, entry tayo. Amen po ba? Meron mo bang kausap po dito? Sapagkat gusto ni Lord, pagpalain tayong lahat. Gusto ni Lord ang transformation. At ng question, okay, ang Panginoon na pagmahal, ayaw niya agad tayong hatulan. Kaya nga pumapasok yung teaching na tinatawag. Pag sinabing teaching, ito po yung pagtuturo. Tuturuan ka niya para makita ng Panginoong Jesus yung kanyang planong, I know the plans I have for you. Hindi naman siya agad-agad na makakarating ka sa magandang plano ng Diyos. Malibang turuan ka muna niya bago ka makarating doon. Isa sa pagtuturo ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay po nating lahat. Gusto mong matransform ang buhay mo, yes or no? Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, na-transform na ba agad ang buhay mo? Naligtas ka through faith, by grace. Amen? Naisulat ang pangalan mo sa Book of Life, but it doesn't mean transform na talaga agad ang buhay mo. Sino po taas ang kamay gusto ma-transform ang buhay? Okay. Unang-una, i-recognize mo muna ang pattern mo sa buhay. Ang pattern, ito po yung lagi mong nagagawa. Ito'y habit. Yung paulit-ulit mong nagagawa sa loob ng isang araw mong pamumuhay, kinabukasan, tignan mong pattern mo. Okay, magbigay tayo ng halimbawa ng pattern. Sino sa inyo rito ang mahilig o sanay yung katawan ninyong magising ng madaling araw, alas 4 pa lang, alas 5 pa lang, gising na agad? Everyday po yan. Everyday. So, naging pattern na ng kanyang katawan ang magising ng alas 4, alas 5. Tawag po dyan is pattern. Okay? O sino sa inyo rito ang natutulog, ang gising hapon na? Ha? O, babaan natin, tanghali. Nahihiya. Okay. Kaya, tignan niyo po ha, yung transformation may teaching. Kapag nakikita mo tanghali ka na magising, ibig sabihin, araw-araw yan ha. Ibig sabihin, yan na yung nabuong pattern sa buhay mo. Na naging habit na. Amen? Nagiging culture na siya sa buhay mo. At ang mahirap nito, hindi mo siya ma-recognize. Number one, kinakailangan mong ma-recognize ang pattern mo. Dahil kung hindi mo siya ma-recognize, hindi ka matatransform. Hello? Okay. Ano sa inyo rito, pag kayo'y pinagsasabihan, magsimula tayo doon, na kapag kayo ay nasa defense mode agad. Kapag meron kayo naririnig na word, ito'y pattern sa emotion po ito ha, pattern sa emotion. Para sa inyo, automatic, nasa defense mode agad kayo. At ang response ninyo sa mga taong nagsasalita ng katotohanan is attack mode. Kaya ang nangyayari, dahil nakapattern na sa'yo na every time na ikaw ay nakakarinig ng truth, pakiramdam mo, inaatake ka. Hello? Pakiramdam mo talaga, inaatake ka talaga. Kaya ang nangyayari sa'yo, dedepensa ka agad. Nung bata ako, hindi ako pwedeng ganito yan. Hindi ako pwedeng, bata pa lang ako, ganito na. Yun na nga ang naging problema. Bata ka pa lang, na-create na sa buhay mo, yung defense mode. Na kapag may naririnig kang katotohanan, parang inaatake ka. Hanggang sa nakikita mo, kahit tumatanda ka na, tuloy-tuloy yung ganong pattern ng buhay mo, kaya minsan, hindi nasasolve yung problema. Kasi ang pinaka-problema, hindi pala talaga yung problema, kundi yung kinalakihan mong pattern ng buhay mo. Yung emotion mo ay napaka-weak. Hello? May pattern sa emotion, kapatid. May pattern sa mentality. Ako, ang mentality ko ngayon sa pag-solve ng problema ito. At simula nung natutunan ko ito,
pumapayapa ang loob ng tahanan. Pumapayapa ang relationship. Naliles ang kaguluhan because of this mentality ng pattern na ito. At po, pag may problema, atakihin nyo ang problema, wag yung person. Attack the problem, not the person. Ang problema po ito, dahil nasa defense mode ka nga, pag may nagsasabi ng katotohanan, hindi mo kontrolado ang emotion mo, kaya ang nagbe-burst yung emotion kaysa sa solution. Amen po ba? May sinasabing solution to solve problem, pero ang nag-o-observe ng truth or ng solution is yung emotion. Hello? Kaya ang nangyayari, pag in-observe ng emotion, ito yung nasasaktan hanggang sa makapagsalita ng hindi magandang salita kung anong laman ng puso siyang laman ng bibig dahil nasaktan ang lumalabas. Hello? Instead na lumabas yung wisdom, hindi ng wisdom ang lumalabas. Bunga na siya ng isang pusong nasaktan. Kaya ang nangyayari, batuhan ng solusyon, hindi na nasusolusyonan kasi merong emotion. Natutunan ko, sa pag-solve ng problema, kapatid, problema lang, walang personalan. Ang ibig sabihin, less emotion, i-less mo ito, ibaba mo ito, tumaas yung wisdom, tumaas yung knowledge and understanding sa problema, yun lang ang pag-usapan, wag emotion. Kasi pag ang emotion ang ginawang pagsusolve ng problema, pataasan po ng boses yan. Amen? Kaya ang mangyayari, okay, ganito ha, nag-usap kami, ano lang natin, tatanin mo muna yung ano mo ha. Kumbaga, hawakan mo muna, sarado mo muna yung ano mo ha. Ito yung problema kasi ganito, ganyan-ganyan, 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 solusyon na, okay, next time, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Nasosolve ang problema. Amen po ba? Amen? Kaya ang Panginoon hindi hagad humahatol. Umaasa siya na isang araw matutulad tayo kay, dito na po magtatapos kay John Newton. Kilala niyo po si John Newton. Si John Newton ay slave trader. Isa po siyang taong napakasamang tao. Kinukuha niya po nila yung mga Aprikano, babae, bata o lalaki, kinukuha nila sila at binibenta sa iba't ibang bansa. Na halos 13 million po nung unang panahon ang nalista na na-trade, nabenta. Napakasama ni John Newton. Isang araw si John Newton, sapagkat siya nga po ay nasa barko, yung trabaho po niya ay trader ng tao, at sa kanilang lugar sa London, sa Kongreso ay pinagtatalunan kung ipagbabawal na ba po ba ito o itutuloy pa rin. Isang araw, ito pong si John Newton, yung kanyang barkong sinasakyan po, ay halos yugyugin ng storm, ng bagyo talaga. Halos ito'y masira at mawasak. At siya'y nanalangin, nag-pray. Nabigyan siya ng pagkakataon pang mabuhay. Humihingi siya ng tawad sa Panginoon sa kanyang kasamaang ginagawa sa kanyang kapwa. Binubugbog nila yung tao, kahit pag nagkamali lang ng konti, pinapalo. Talagang walang puso. Nung siya'y nasa bingit ng kamatayan, nanalangin po siya. Bigyan siya ng pagkakataong mabuhay pa. Alam niyo pong nangyari? Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. Hello? Hindi nasira talaga yung barko, bagkos siya po ay nagkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. Nung siya'y nagbagong buhay, siya po ay naging pastor. Hindi agad hinusgahan, hinatulan sa kanyang trabaho noon, profession noon, napakasama, hindi agad inatulan ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon makapagbagong buhay. At siya ang umawit ng Key of D. Amen. Praise how sweet the sound that saved a wretch like me. I
once again, siya po ang lumikha niyan. Amazing grace, isang napakasamang tao. Hinusgahan na ng lipunan, hinatulan ng napakasama. Pero ang Panginoong Jesucristo, umasa pa rin na isang araw magbabagong buhay ang taong ito. At dumating na yung panahon na siya'y tinatawag na pinahintulutan niyang na halos mamatay na siya sa bingit ng kamatayan doon po sa barko katulad ni Jonas. Nung si Jonas ay nasa whale, amen? O nasa malaking isda, nanalangin si Jonas ng repentance, nagsisi. At doon po dumating ang panahon, si Jonas ay tumugon sa tawag ng Diyos. Amen? Once again, awitin po natin. Amazing grace, how sweet the sound. You save a wretch like me. I once was lost, but now I found. But now I... Dumating yung panahon po, nagkaroon po ng problema sa gobyerno ng London. Sapagkat ang mga negosyante at yun na po ang kanilang ninegosyo, ang maging slave trader. Naging pastor po siya at ang mga member niya ay naging mga businessmen and businesswomen. The problem, ang mga member niya, ang mga negosyo ay mga slave trader. Ini-encourage siya ng isang may katungkulan na mag-speak, na magsalita against sa slave trader. Natatakot siyang mag-speak dahil yun po ay kanyang buhay noon. Walang nakakaalam sa kanyang nakaraan. Ang nakita lang nila ay isa siyang pastor. Mabuti, mabait, pero hindi nila alam napakasama niyang tao noon bago siya maging pastor. Ngayon, ini-encourage siya, magsalita ka na. Kailangan ka namin ng tulong kasi naglalaban nga po sa Kongreso. Kinakailangan ng boto. Na kinakailangan mataas yung boto na itigil na ang pagtitrade ng mga tao. At siya yung kailangan. Kasi kilala siyang pastor. Sa England, sa London, mayroong kapangyarihan ng kanyang salita. Ang problema ito, pag nagsalita siya ng katotohanan, mawawala ang mga member niya. Kasi ang trabaho ng mga member niya, karamihan ng mga businessman, slave trader ang mga negosyo, ang mga member niya. Ngayon, nag-pray siya sa Panginoon. Nag-pray siya, Lord, anong solusyon? At yun nga ang solusyon. Ikahiya niya ang dati niyang buhay. Ipakita niya na yung ganung klaseng buhay ay nakakahiya. Kaya siya'y nag-create ng isang libro. Nag-create ng libro. At nabasa na karamihan ng mga tao sa England, sa London, ang kanyang libro patungkol sa buhay ng mga slave trader. Dahil alam niya yung kanyang buhay, sinulat niyang testimony niyang kanyang patotoo niya. Nakakahiya yung ganung buhay. At habang binabasa ito ng mga tao, nakukonvince na sila, nakukonvict na yung puso nila, na ganun pala, karumal-dumal pala yung buhay ng mga slave trader. At naawa sila sapagkat pinatotoo ng lingkod ng Panginoon ito, ni John Newton, yung kaawa-awang kalagayan ng mga Aprikano o ng mga tao na kung saan tinitrade, ginagawang katulong, ginagawang alipin, pinapahirapan. At nabasa ng marami. Sa madaling salita, na-touch ang puso ng Kongreso, nagkaroon ng boto, at nang nanalo ay ang panig nila John Newton na iboto na kinakailangan itigil na ang slave trader. Doon po ang kasaysayan naganap at nangyari sa buhay ng isang lingkod ng Diyos na hindi agad hinatulan ng Diyos. Binigyan ng pagkakataon makapagbagong buhay at nakalikha ng isang awit na kung saan kilalang kilala sa buong mundo na hanggang ngayon ay inaawit natin. Amen? Kaya sa oras na ito, mga kapatid kong minamahal, ang transformation ng kanyang nangyari at naganap sa kanyang buhay is because of the love of God. Nang dahil sa pagkakataon na kahit siya'y makasalanan,
Binago siya ng Diyos, binigyan siya ng Diyos ng chance, ng pagkakataon makapagbagong buhay. Gusto ng Panginoong kapatid, alalahanin mo galing ka sa kadiliman. Amen? Masama ka noon, nagsisinungaling, nagnanakaw, iba-ibang sugarol, palainom, iba-ibang klaseng mga yung vices ba natin ng bisyo. Meron ka. Ito ka ngayon. Because of the grace of God. Hindi ka hinatulan agad ng Diyos. Dito po ako magtatapos. Okay lang ba, Nico, i-testimony ko yung buhay mo? Yung nangyari. Okay. Ito'y testimony, no? Ito'y testimony para sa lahat. Dumating sa buhay ni Nico, isang patotoo ito na napakagandang patotoo. Siya ay nakaakyat ng barko, nakasampa ng barko, maganda ang trabaho. Dumating yung panahon dahil dumating po yung isang pagkakataon na may pinagbabawal na batas sa barko. Nagawa niya yung pinagbabawal na yon. Ano po? Sa aksidente na hindi niya akalain na ito ay magkokos upang siya'y matanggal sa trabaho. At dahil dito, natanggal siya sa trabaho, siya po yung breadwinner, siya po yung nagbabayad ng tahanan, siya yung sa kanya umaasa yung iba niyang mga pamilya, magulang, dahil siya po yung medyo mataas-taas yung sahod. Dumating yung panahon na nawalan ng trabaho, ang question, paano ang bahay? Paano na? Lahat, paano na? Paano na? Amen? Papasok yung paano na. Paano ng future? Paano ng kinabukasan? But because of God, is a God of many chances, hindi agad siya hinatulan ng Diyos. Alam ng Panginoon na itong taong ito ay nagkamali lang. Amen? Ito isang magiging lingkod ng Panginoon, magiging patotoo ang kanyang buhay. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinapunta ako ng Panginoon sa bahay po nila, inutusan ng Panginoon, ipag-pray po siya at sabihin, magsisi ka. Pakisihan mo ang iyong nagawa, nakasalanan, at sina-challenge kita, kagalitan mo na yung bisyo sa buhay mo, magugulat ka, magkakaroon ka muli ng trabaho. Kinabukasan lang, after kong panalangin, nagsitawag na o nagsipasok na yung mga email na siya ay gusto nang kunin sa trabaho. Amen? At magugulat ka after ilang days, weeks, eto na, nakapag-medical na, pasado pa sa medical. Inihintay na lang yung email. Amen? Bakit? That is the grace of God. That is the love of God. Because mayroong isang tao na kung saan, sabi ng Biblia, naparito ang Panginoon, Lucas 5:32, naparito ako, hindi para sa mga tuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Kaya pag ang isang tao ay nagsisi sa kanyang pagkakamali, sa kanyang mistake, ang Diyos agad ay gagawa ng paraan upang ayusin muli ang kanyang buhay. Hello? Amen? Kaya isang patotoo, wag mong ikahiya yun, Nico. Wag mong ikahiya katulad ng ginawa ni John Newton. Amen? Hindi niya kinahiya ang kanyang nakaraan. Pinagmalaki niya ang pagbabago ng buhay niya dahil ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Testimony yun. Let us sing this song to the Lord. Amen. Tayong lahat ay pumikit. Sing ways, how sweet the sound. You save a wretch, isang masamang tao, namumuhay sa kadiliman. I once was lost, but now I found. Hallelujah! I sing amazing ways, how sweet the sound He saved. Sino niligtas niya? Ikaw, tayo, makasalanan, hindi matuwid, marumi, nagkakamali, minsan nagiging monster, sumasama ang ugali, pero eto siya, nagliligtas, umuunawa, umiintindi, laging nagbibigay ng pagkakataon, lagi tayong tinuturuan, hindi niya agad tayo hinahatulan. Minsan nagkasala ka, hindi ka niya agad hinatulan, umaasa siya na aayusin mo ang buhay mo, napapawi ka sa susunod, tatalikuran mo ang kasalanan mo, babangon ka't muling mamumuhay sa kanyang kalooban. Hindi ka niya tinutultukan. Alam niya isang araw magiging
umaasa siya na isang araw tutugon ka sa kanyang tawag. Katulad ni John Newton, masamang tao, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, at eto siya ngayon. Hallelujah! Ang kanyang awit hanggang ngayon, inaawit ng maraming mga churches. Because of the grace of God, because of the love of God, dito tayo na-win, dito tayo na-ligtas. Ito ang dahilan bakit tayo nababago ang buhay, natatransform ang buhay. Because of the love of God, not because of the sermon. Hindi dahil sa galit ng ating magulang o galit ng tao sa atin, kundi dahil sa Diyos na sinampal tayo ng kanyang kabutihan. Amazing grace, how sweet the sound. His hair wretches like me. I was lost, but now I found. For the last time, sing a song to the Lord. The amazing grace of God. Amazing grace, how sweet the sound. His fame, wretches like me. I once was lost, but now I found. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. I got my Savior has risen. Hallelujah. And light of Christ. Unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has risen. Hallelujah. Yes, hallelujah. His mercy, unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Unending love, amazing grace, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound. He saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind and now I see. Lord, kami ay may mga nakaraan katulad ni John Newton. Ngunit hindi mo kami hinusgahan. Hinusgahan man kami ng tao sa panlabas na aming anyo. Hinusgahan man kami, Lord God, dahil sa aming mga nagawang kasalanan noon. Ngunit pinili mo pa rin kami, Panginoon, mula sa kadiliman at dinala mo kami sa liwanag. Yung iba'y naubos ang pera dahil sa pagsusugal. Yung iba'y nasira ang katawan dahil sa paninigarilyo at pag-inom. Yung iba'y nasira ang pamilya dahil sa pagbababae, panlalalaki. Yung iba, Panginoon Diyos na buhay, O Lord God, nasira ang relationship because of sa pagsisinungaling, Panginoon. Yung iba'y namuhay, Panginoon, sa pagmumura. Nakakasakit lagi ng damdamin ng kapwa dahil sa mga salita na lumalabas sa bibig po namin, O Lord God. May nakaraan kami, Lord, may galit sa magulang, may buot sa magulang, galit sa kapatid, galit sa kaibigan, puno ng paghihiganti ang aming mga puso.
Punong-puno kami, Panginoon, O Lord God, ng kasalanan. Ang ilan ay may mga bisyo, yung iba'y walang bisyo. Ngunit punong-puno, Panginoon, ng religious spirit ang kanilang buhay. Lahat kami may nakaraan, lahat kami madilim ang buhay. At pinapaalala mo sa aming buhay, ang pag-ibig ang nagligtas sa amin. Hindi mo kami hinatulan man kami ng iba, pero ikaw pa rin ay nagtitiwala sa amin. Lord, nais mo sa buhay po naming ma-recognize namin ang aming pamumuhay upang ito'y maitama, O Lord God, sa pamagitan, Panginoon, ng pagkontra sa mga maling pattern ng aming mga buhay, O Lord God. Yung way of living po namin, turuan niyo po kaming mamuhay ng tama, O Diyos. Ang response po namin, Lord God, ay maging mabunga, maging fruitful, na pumapasok sa fruit of the Holy Spirit, Lord. Transformation ay patuloy na sumaamin because of your love, Lord. Hindi ka pa natatapos sa buhay po namin. Hanggang ngayon, minomold mo kami, dinedevelop mo ang aming mga puso, tinatransform mo kami, at pinapaalalahanan mo kami. Katulad sa isang panaginip, Lord, ng iyong anak, ng iyong lingkod, minsan hindi nakukuha sa warfare ang patungkol sa relationship sa tao, patungkol sa ugali ng tao. Ito'y minsan ay nakukuha sa pamagitan ng pag-ibig. Lord, ang love mo ang sumaamin, ang pag-ibig mo ay sumaamin upang hindi kami agad-agad humatol sa aming kapwa, upang, Panginoon, ang kasamaan sa aming kapwa ay unti-unting maglaho, unti-unti silang tumino nang dahil nakikitaan nila kami ng malasakit at pag-ibig. Lord, we pray ang kaayusan, ayusin mo ang magulong pamilya, ang nagkakawasak-wasak, nagkakasirang pamilya, relationship na nasisira, sinisira ng galit, sinisira ng hinanakit, sinisira, Panginoon, ng mga kaaway. Lord, we pray love. We pray love. Embrace all of us. Embrace mo kami upang kami, Panginoon, ay tumino, Lord. Mawala yung pangil sa aming mga buhay. Nagkikreate, Lord God, ng kaguluhan sapagkat kami nagkakagatan. But because of love, maiiwasan ito. Papasok ang understanding, papasok, O Lord God, ang isang pangunawa na hindi kami agad-agad hahatol, kundi aasa na isang araw mababago din yung tao na kung saan nire-reject ang kanilang katwiran, suggestion, ang malasakit patungkol, O Lord God, sa kanilang buhay o sa pamilya. Praise your name, Lord. Salamat sa love mo. Purihin ka, dakilain ka, doon ngayon magpakinamaman. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Kaya nga tayong lahat ay pinapaalalahanan ng Lord na ligtas tayo sa pamagitan ng love. Huwag ka agad humatol kasi nga hindi ka hinatulan agad ng Diyos. Amen. Dahil hindi ka agad hinatulan ng Diyos, huwag ka rin humatol sa iba ka agad-agad. Bagus magtiwala ka, may plano ang Panginoon sa buhay nila. At huwag kang susuko kaagad-agad. Dahil isang araw, malay mo, yung ini-invite mo magiging pastor pala. Yung kamag-anak mo na paulit-ulit pinapaalalahanan ay magiging lingkod pala ng Diyos. Okay? Kaya praise be to God na tayong lahat ay tinransform ng Lord ng Kanyang pag-ibig. Kaya hindi pa po natatapos po yung mga aral ng Panginoon. Sa susunod ng linggo, ipagpapatuloy po natin yung transformation na gusto ni Lord na marating po natin. Amen? Hindi sapat yung oras para malaman at makuha natin lahat. Pero ang pinakamahalaga, mayroong nangyayari sa buhay natin. Binabago tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa lahat na nandito, glory to God. It's all about love. Love conquers all. Amen. Tayo pong lahat ay makinig patungkol po sa giving. Tawagin po natin si Teacher Queenie. Please. Sige po, bigyan po muna ulit natin ng palakpak po ang ating Panginoon. Amen.
kung bakit po tayo nandito lahat dahil po sa love ng Lord. At isa po akong buhay na patotoo doon, kung bakit po ako naligtas at nandito po sa lugar na to dahil po may nagbalita po ng pagmamahal po ng Lord. Noong 2013 po. At yun po, tayo po ay magkalo, pero bago po yon, dalawa po yung box dyan. Yung isa po dyan ay evangelism po, tapos yung isa tithes and offering. Ayun po, patuloy po nating suportahan po ang evangelism team financially po, dahil marami pa pong aabutin po ang Lord na mga kaluluwa po. Ang lingkod ng Diyos po sa pangunguna po ni Pastor Jack. At yung tithes and offering naman po to, yun po yung ating ibinibigay po sa Lord sa mga natatanggap po natin. Amen. At I believe naman po na ang lahat po ay sumusunod po sa tithes and offering po. Amen. Amen. At sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tawakan na rin po natin ang ating kaloob. Tayo po ay manalangin po. Sige po, tayo, hawakan po natin yung ating mga tithes po. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Lord, na ipinaramdam, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan, Lord God, na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat anak mo, Lord God, na nagkakaloob, Lord, ng tapat sa iyo, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord God, siksik-liglig at umaapaw, Panginoon, na pagpapala, Panginoon, kagaya, Lord God, ng iyong pinangako, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God, sa iyong pagmamahal, Lord God, na patuloy, Lord God, na pinaparanas sa amin, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami, Lord God, dinusgahan, Panginoon, agad, Lord God, sa aming mga pagkukulang at kasalanan, Lord God. Sa aming karumihan, Panginoon, kami, Lord, ay iyong tinanggap, Panginoon, kahit hindi kami, Lord, karapat-dapat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil binigyan mo po kami, Lord God, ng pagkakataon, Panginoon, na maituwid, Panginoon, sa pamagitan, Lord God, ng iyong tulong, Panginoon, na kami, Lord God, ay lumalakad, Panginoon, sa iyong kwalitian, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Dalangin, Panginoon, namin, Panginoon, na patuloy mo po kami, Lord, samahan, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord God, pagtagumpayin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng hapon, Lord, ng aming buhay, Panginoon, hanggang matapos namin, Panginoon, ang iyong pinapagawa, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa walang hanggang katapatan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mo, Lord God, na protection, Lord God. Pag-iingat, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin, Panginoon, namin na marami ka pang ililigtas, Lord God, sa pamagitan, Lord God, ng aming mga buhay, Panginoon. Kung paano, Lord God, inabot mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Gagamitin mo rin, Lord, ang bawat isa, Panginoon, upang ipahayag, Lord, ang pag-ibig, Lord, na natagpuan namin sa iyo, Lord God. Lord, salamat po, Lord. Salamat, Lord. Proteksyonan mo kami, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, at kami, Lord God, ay babalik, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, puno ng pagpapala, Lord. Pag-iingat mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, Lord God. Sa iyong pagmamahal at hindi mo natatapos ang aming pasasalamat, Lord God. We thank you, Lord God. Kaya sa iyo po, Lord, ang mataas na papuri, magsamba, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. At bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po ay magpatian. See you next week.